Salary loan for first-timers and ano na rin ba yung mga dapat nating malaman bago mag-apply ng loan at paano na rin mag-apply. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kung sakaling first time mo mag-a-apply ng SSS loan kahit matagal ka ng miyembro, dapat alam mo muna ito bago nga mag-apply online. Ang pinakauna dyan ay binaba na yung interest na i-apply doon sa loan. Nasa 8.8% na lang. Nanggaling ito sa 10% na interest dati. Yan ay nagsimula noong June 2025 at effective pa rin hanggang ngayong 2026. At merong dalawang type ng loan na pwede nating ma-apply. Una, yung 1-month loan sa salary loan kung saan ito ay aabot ng 20,000 pesos. Bakit 20,000 pesos? Yung 36 monthly contribution mo, ito yung pinaka-eligible o yung pinaka-criteria. At dapat yung hulog mo o nung nakaraang 12 buwan, meron kang contribution na 6 months. Ito ang pinakamagsasabi kung active ka pa rin ba sa SSS. Kung sakali naman na umabot ng 72 contributions, pwede kang makapag-loan ng up to 40,000 pesos. At uulitin ko lang din, dapat in the last 12 months, meron kang 6 na buwang hulog. So ipakita lang natin, lalo kung may tanong kayo na paano yan, meron akong sahod na 35,000 or mas malaki pa, 50,000 pesos. Bakit ang loanable amount ko lang ay pwedeng nasa 20,000 pesos or 40,000 pesos? Ang pinakadahilan niyan ay yung tinatawag na monthly salary credit. Ito ang pinakaginagamit na computation para malaman kung magkano ba yung pwede mong ma-loan. Ano ba itong monthly salary credit? Merong tinatawag na contribution table dito sa SSS. Para sa MSC or monthly salary credit, halos pare-pareho lang siya, mapa employer or employee, household o kasambahay, OFW, self-employed or voluntary member. I-try natin yung isa dito, halimbawa isa kang empleyado. Ang pinakatitingnan natin dito ay yung range of compensation. Ibig sabihin, isa dito yung pinaka-sahod mo kada buwan. At may karampatang MSC yan, monthly salary credit. Habang tumataas ang sahod mo, mas tumataas yung MSC mo. At ibig sabihin din yan, habang tumataas ang sahod mo sa pinakadulo, mas malaki din yung hinuhulog mo sa SSS account mo. Mapapansin nyo habang tumataas yung compensation o yung sahod at habang tumataas yung hinuhulog sa SSS, yung monthly salary credit na pinakaginagamit sa computation, sa loan, sa mga claims, tumataas din pero nagkaroon ng cap. Ibig sabihin kahit 25,000 yung sahod mo, nasa 20,000 lang yung MSC niya. Yung excess na pupunta sa MPF na siya namang kinoconsider para sa retirement mo. Pero for others, like salary loan nga, hanggang 20,000 pesos lang yung monthly salary credit. So kung sakali na ang sahod mo pwedeng 50,000 pesos or kahit lagpas pa, kahit 100,000 pesos yan, ang MSC mo ay mananatiling nakapako sa 20,000 pesos. Pero ang lumalaki talaga ay yung MPF at yung contribution mo. So kapag 1 month loan, 20K. Kapag 2-month loan, nasa 40,000 pesos. So, sana naging malinaw ito. Next naman ay kung nag-loan ka ng 40,000 pesos, hindi talaga yun yung pinaka-amount na makukuha mo. May mababawas dyan na prorated na interest. Ibig sabihin, yung unang interest, ibabawas na yan at merong service fee na 1%. Kung 40,000 ang loan, nasa 400 pesos yung service fee. Mamaya, mas ipapakita ko ito kung paano nga ba malalaman yung mga deductions, magkano rin yung unang buwang hulog, kailan dapat magbayad. Bago nga pala mag-apply, importante na dapat meron kang SSS online account. Meron tayong ginawang hiwalay na tutorial video dito. Para nga pala sa mga bagong SSS member, may pagkakataon na kapag meron na kayong SSS number, meron na rin kayong SSS online account. Ngayon naman, bukod sa SSS online account, dapat meron din kayong tinatawag na disbursement account or DAEM. Ibig sabihin, may in-enroll na kayong bank account sa SSS. Kung mapapansin nyo, e-wallet. Pwede rin kayong mag-enroll ng GCash or Maya. Yun nga lang, yung e-wallet ay pinakamagagamit lang for benefits. For loan, active bank account ang dapat na i-enroll. Ang halimbawa, Land Bank, BDO, Metro Bank, kahit yung mga digital bank katulad ng Maya Bank, GoTime, pwedeng-pwede yan.
So, ang pinaka-step sa pag-apply ay dapat meron kang SSS online account, pumunta sa loans, and then piliin lang yung salary loan. Tandaan din na ang pipiliin mong loanable amount ay pwedeng mag-adjust. Ang pinakamalaki nga ay 40,000 pesos, pero pwede mong ibaba ng 30K or 10K. At yung disbursement bank, katulad ng sabi natin kanina, for loans, hindi pwede ang GCash or PayMaya or Maya. Instead, yung mga bank na kilala natin, katulad nga ng BDO, Metrobank, PPI. Reminder lang din nga pala na merong extra step kapag employee. Dapat mag-heads up ka sa HR ninyo para i-certify yung ina-apply mong loan. Magkakaroon ng disclosure statement din during the process, which is ipapakita din natin later. Ito yung sinabi natin kanina na kapag empleyado, meron silang 3 working days. Possible ma-update to kung saan doon nila pwedeng i-approve yung niloloan mo. Para naman sa iba na voluntary members or OFW, bypass na yun sa employer. Instead, pag nag-submit online, automatically mapupunta na yun sa SSS para i-review. Sa pagbabayad, babayaran siya in the next 24 months. Yung first payment is mangyayari pa after 2 months nung loan mo. And then finally, may mga pagkakataon na pwedeng magkaroon ng delay sa payment. Kapag ganyan, merong 1% penalty. At kung sakaling papabayaan natin siya, ibig sabihin lumipas ng ilang taon, 5 taon, or 10 taon na hindi natin siya binabayaran, ang pinaka-maapektuhan is yung final retirement natin, which is yung sa pensyon na makukuha natin pagtanda. At tandaan natin na lumaki yung utang na yon kasi nga may patong na penalty para dyan. So, mas maganda na dapat alam natin na mababayaran siya on time at dapat double check natin kung napupunta pa talaga sa SSS yung binabawas sa sahod or binabayad natin online. Ito yung buong proseso. Pakita ko lang yung dashboard. Ganito yung itsura niya pag sa computer. Pero pwede nyo rin siyang i-file online. Pumunta sa sss.gov.ph and then create my SSS account or login. Kapag wala pa kayong account, click create account. Pero pag meron na, ibig sabihin may user ID and password. I-click itong login. I-enter yung mga information. Click sign in. I-enter ang code na pwedeng ma-receive via SMS or time-based password. Click 3 lines sa bandang taas. Or kapag merong privacy notice, i-close nyo lang yon. And then 3 lines. Punta sa loans. Ganito yung itsura pag sa computer. Pero sa cellphone, ito naman siya, loans. And then piliin ang salary loan. 4 na steps yung pagdadaanan, hindi tayo nagkakaroon ng error kasi nga meron ng bank account na naka-enroll. Which is ginawa natin siya, click natin yung menu, and then services, disbursement account. Meron din tayong hiwalay na tutorial video tungkol dyan. So, balikan lang natin itong pag-apply ng loan. Sa loanable amount, ito yung part kung saan pwedeng baguhin yung amount. Pwedeng 35,000, 30,000, or mas bababa pa. Nasa inyo yan. Ito yung disbursement bank. Click natin yung next. And then step 2 na, ito yung disclosure. I-download nyo ito para may kopya kayo kasi malalaman ninyo kung magkano yung binawas. Ito yung service fee, ito yung advance interest, at ito yung pinakamakukuha nyong pera. Magkano yung dapat na ihulog kada buwan sa loob ng 24 months at kailan yung pinaka-due date para nga naman maiwasan yung mga penalty. Sa bandang baba, makikita rin natin yung interest na ina-apply. Just in case na hindi natin ito mabayaran on time, ibig sabihin natapos na yung 24 months at may loan pa rin tayo, magiging 10% per year yung pinaka-magiging interest. Yan. So, ito yung disclosure. Scroll down na sa pinakababa. I-check lang to I have read. Tap next. And then step 3. I-confirm lang ito. Ito yung pinaka-amount. I-check lang tong I hereby confirm. Tap next. Confirm lang ulit. Check. And then tap confirm. Hanggang sa makakuha tayo ng confirmation na katulad nito. Kung sakaling empleyado, andito yung reminder na mag-heads up sa employer, ibig sabihin sa HR or sa boss ninyo, para ma-certify agad nila. Kasi pwede mag-expire ito. Kapag nag-expire, normally nasa 3 business days, uulitin mo ulit yung buong proseso nito. At pag na-certify na nga nila, i-check mo na lang yung pinaka-notification. Ibig sabihin, meron dito sa bandang taas, andyan yung status, kung nasubmit ba, na-certify ba, at in-approve na ba ng SSS, at kung kailan ba mapupunta yung pera doon sa disbursement account na in-enroll mo. So, ito yung salary loan na kopya natin, pero ipakita ko lang din sa inyo very quick yung sa emergency loan. Lalo kung merong declaration sa lugar ninyo, pwede nyong i-take advantage. Although mas maliit yung amount na pwedeng i-loan, ang maximum ay nasa 20,000 pesos, pero yung service fee, canceled, yung advance interest, cancel din, at depende rin sa loan na ina-offer, pwedeng mas mataas or mas matagal pala yung time na pwede nating bayaran. Ibig sabihin, mas maraming months yung allowance natin to pay. Kung February to in-apply,
October 31 pa yung pinaka-deadline. So, that's more than 6 months. At yung amortization nandito, mas mababa kasi mas mababa yung niloloan at mas mababa din yung interest na in-apply para dito. Ang kaibahan lang dito is hindi ito kadalasan in-offer. Nagkakaroon lang ng emergency loan or calamity loan kung merong declaration ng state of calamity sa lugar ninyo or meron national announcement na pwede nga tayong magkaroon ng emergency loan. And that's it. Napag-usapan natin yung mga dapat nyo malaman as first-timer sa pag-loan dito sa SSS. Pwede itong gawin via cellphone. Napaka-convenient ng paraan. Hindi na kailangan pumunta sa SSS para mag-apply at kunin yung pera. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button. Ito yung mga iba pang mga tutorials na na-mention natin kanina. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!